Blessed New Year sa ating lahat. Happy New Year. So salamat sa Panginoon, 2026 na po. Amen? So ito ang unang linggo ng bagong taon. So marapat lang na pasalamatan at papurihan natin ang ating Panginoon dahil sa lumipas na isang taon, puno iyon ng pagpapala, ng pagkalinga mula sa mayaman niyang salita. Na-bless po ba tayo ng mga salita ng Diyos sa nagdaang isang taon? So, salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita at lumago mula doon. Now, looking back sa nagdaang taon, what did you treasure the most? Ano po yung isang bagay, as you recall, or as you try to remember, anong isang bagay o pag-aari na mas binigyan mo ng pagpapahalaga noong nagdaang 2025? Maiisip po ba natin? Siguro meron tayong ililista doon. Pero ano yung pinaka binigyan mo ng pagpapahalaga noong 2025? Nalalaman po natin na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang itinuturing niyang kayamanan. So iba ang kayamanan para sa akin, iba ang kayamanan para sa iyo, iba yung treasure mo, iba ang treasure niya. Halimbawa, para sa isang tao na may kasintahan, kayamanan para sa kanya ang pagkakaroon ng isang special someone na kanyang minamahal at nagmamahal sa kanya. Di ba? O kaya sa isang magulang, para sa kanya, ang kanyang mga anak, ang itinuturing niyang kayamanan sa buhay. Tama po ba? At para sa isang professional o business person, mahalaga na nakikita niyang umuunlad ang kanyang karir o negosyo. So lahat po ng ito, pwede, maaaring maituring na kayamanan o mahalagang pag-aari ng isang tao. Ngunit, sa lahat ng mga precious possessions na ito, isa lamang ang maaari nating maituring na pinakamahalaga. Isa lang. Dahil hindi na ito matatawag na the most o pinakamahalaga kung mayroong iba pa, di ba? So kung sa dalawa na yon, sabihin natin pinakamahalaga yon, it's not possible. There will always be one most precious sa atin. Isa lang. At bilang mga mananampalataya, mga kapatid, mga mananampalataya ni Kristo at mga anak ng Diyos, hindi ba, wala nang mas hihigit pang mahalaga sa atin kaysa sa ating personal na Biblia. Amen? We have many precious things. We have many precious possessions. But the Bible is our most precious possession. It is our most valuable treasure here on earth. At hindi po ito isang mapangahas na claim na sinasabi lang natin kasi Christian tayo o sinasabi ko lang dahil pastor ako. There are convincing and legit reasons kung bakit natin nasasabi na ang Biblia ang pinakamahalagang pag-aari nating mga Kristiyano. Una, dahil dito sa Biblia natin, higit na nakikilala ang Diyos na ating sinasama. Di po ba? Mayroon pa bang mas hihigit na mahalaga kaysa sa makilala natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Pangalawa, sa Biblia lamang natin mababasa at matutuklasan ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang nais niyang mangyari sa kanyang mga nilikha at ang direksyon na dapat nating tahakin bilang kanyang mga anak. Hindi ba't mahirap mamuhay kung nangangapa tayo ano ba ang kalooban ng Diyos o saan ba dapat tayo tutungo na alam nating na malulugod ang Diyos. At pangatlo, ang Biblia ay puno ng halaga. It is full of worth. Like for examples, isa na roon ay kung makapaglalaan lamang tayo ng sapat na panahon upang pag-aralan ang itinuturo nito, tiyak makakakuha tayo ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon at pagsubok ng buhay. Isa pa, sa gabay at liwanag ng mga katuruan ng Biblia, nakakatanggap tayo ng karunungan at paglago na hindi maibibigay ng anumang aklat
o karanasan sa mundong ito. So ibig sabihin, importante talaga na nabibigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang ating Biblia. Kaya po, sa pagpasok ng bagong taong 2026, let's talk about seeking the Bible for what it is worth. Sa buong buwan ng Enero, isa-isa nating pag-aaralan at i-explore ang mga halaga ng Biblia. At sa araw na ito, magsisimula tayo sa unang halaga nito. And that is, the Bible is alive and active. Are you ready? Tayo po tayong lahat at buksan natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 4 verses 1 to 13. So I will be reading from New International Version. Mga kapatid, dito po ang salita ng Panginoon. Therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have had the good news proclaimed to us, just as they did. But the message they heard was of no value to them, because they did not share the faith of those who obeyed. Now, we who have believed enter that rest, just as God has said. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. And yet, His works have been finished since the creation of the world. For somewhere He has spoken about the seventh day in these words. On the seventh day, God rested from all His works. And again, in the passage above, He says, they shall never enter my rest. Therefore, since it still remains for some to enter that rest, and since those who formerly had the good news proclaimed to them did not go in because of their disobedience, God again set a certain day, calling it today. This He did when a long time later He spoke through David, as in the passage already quoted, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thought and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Let us pray. Aming Diyos, nabasa po namin ang iyong salita. As we encounter it, it is alive and active. And we ask, Lord God, na nawa ay kumilos po iyon sa aming puso at aming buhay. At sa aming pakikinig nito ngayon, nawa ay mabuksan ang aming mga kaisipan sa mga nais pa naming matutunan at mga kailangan pa naming malaman upang ang kahalagahan na ito ay aming matanggap at mabigyan ng mas mataas na pagpapahalaga. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mari na po tayong magsiupo. So looking dito po sa text na ating binasa, kung mapapansin po natin, tila may mga sinasabi ang author ng aklat na ito, Book of Hebrews, na sa unang tingin ay medyo mahirap unawain. Di po ba? Parang dami-dami ang sinasabi doon na ibig sabihin niya doon. That is because, mga kapatid, he was talking about a kind of rest o isang uri ng pahinga ng isang Hudyo o Hebreo lamang ang lubos na makakaunawa sapagkat bahagi iyon ng kanilang
kultura. Kung nais nating maintindihan ng lubos iyon, we need to look back sa history ng mga Hudyo, mga Hebreo, at yung mga kultura nila, at yung mga feast nila, kabilang na yung Sabbath day nila. Ngunit, dito po sa text na ito, ang pahinga na tinutukoy ng author ay mas higit at mas mainam kaysa sa pahingang alam ng mga original recipients ng aklat na ito, which is the Sabbath rest. So yung original recipient o yung mga unang sinulatan ng author ng libro na ito, mga Hudyo sila, Jews, coming from Israelites or as Israelites. And then, of course, they know yung Sabbath day nila. Pero, ibang Sabbath ang tinutukoy dito ng author. Sabi nga niya sa verse 1, therefore, since the promise of entering His rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Pansinin po natin dyan yung highlighted na therefore. Sa umpisa po ng chapter na ito, chapter 4. Hindi ba, ito po ay nagpapakita ng direct connection ng chapter 4 sa nakaraang chapter, chapter 3. Ibig sabihin, ang chapter 4, verse 1 ay continuation o pagpapatuloy ng kung ano ang itinuro ng author sa nakaraang chapter. At kung i-check po natin iyon, kung aatras po kayo, makikita ninyo po na ang tinuturo ng author doon sa chapter 3 ay ang exposition ng Psalm 95. So sa exposition niyang ginagawa na iyon, ang author ay nangangaral na dapat pakinggan nila ang tinig ng Diyos sa oras na ito'y kanilang marinig. Hindi gaya nung kaninunuan nila, na tumalikod sa Diyos at nagrebelde at hindi sila nakinig. Kaya hindi sila nakapasok doon sa tinatawag na kapahingahang ipinangako sa kanila ng Diyos. I-check natin yung chapter 3 verses 7 to 11 para matukoy natin yung sinasabi natin na yun. So sabi po dito sa previous chapter, 7 to 11, doon sa exposition niya ng Psalm 95, so, as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. So, you did. So, sabihin, ini-include sila, talking about as a whole, as a nation, sa pagre-rebel nila kay God. During the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and tried me. Ang Diyos ang nasasalita dito. Though for 40 years, they saw what I did. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. At kung mababasa po natin ang Old Testament, nakita natin na yung unang generation ng mga Israelites, nalipol silang lahat. Kaya nagkaroon ng Deuteronomy, second giving of the commandments of God dahil new generation na ito. So, nakita po natin sa passage po na ito, the author was giving an exposition to deliver a warning sa kung paanong ang kanilang mga ninuno ay hindi nakapasok sa lupang pangako dahil sa kanilang unbelief and unwillingness to listen to the Word of God. Then, mula sa pangaral ng author sa chapter 3, siya ay nagpatuloy at kanya ngang sinabi, therefore, I conclude, since the promise of entering His rest still stands, hindi pa rin naman binabawi ng Diyos iyon. Let us be careful that none of you be found to have fallen short of it, na kayo man ay magkulang, mabigo sa pagkamit niyon.
Pagsinin po natin mga kapatid ang salitang be careful. Alam natin na ito po ay ginagamit bilang babala o warning, di po ba? Kapag may nakikita tayong ginagawa o hindi ginagawa ang isang tao na maaring magpahamak sa kanila, di ba ang sinasabi natin ay, uy, be careful ka dyan. At hindi ba mga kapatid, mas mainam din na magbigay tayo ng babala bago pa sila mapahamak kaysa kapag nasa mismong kapahamakan na sila, doon pa rin natin sasabihin sa kanila na mag-ingat ka. Halimbawa, sa aming panganay na anak, dahil lumalaki na siya at mahilig tumakbo habang naglalaro, may mga pagkakataong siya ay nadadapa at nagagasgas ng tuhod. So kapag lalapitan namin siya, pagkatapos niyang madapa, sasabihin namin, be careful ka kasi, huwag tatakbo ng mabilis. Pero ang totoo, nadapa na siya bago pa namin nasabi iyon. Pero dito sa chapter 4, mga kapatid, the author was giving the Hebrew believers a warning before they fall short. Bago pa sila mabigo na makapasok sa new Sabbath rest na iginagawad ng Diyos sa mga tumutugon sa kanyang tawag, meron na silang warning. Isn't it wonderful from the Lord, mga kapatid, na tayo, there is always a ready warning for us written. From time to time can remind us to be careful sa lahat ng ating ginagawa. So binigyan sila ng warning ang mga Hebrew believers noon na baka hindi sila makapasok sa new Sabbath rest kung hindi sila magiging maingat sa kanilang pananampalataya. Ang bagong Sabbath rest na ito ay kakaiba at higit na mainam kaysa sa ritualistic Sabbath ng Old Testament. Di ba nabasa natin yun sa Exodus, magluto kayo ng ganito, magbihis kayo ng ganito, sabay-sabay kayong kumain ng ganito, marami pang mga ritual. Pero itong Sabbath rest na ito na sinasabi ng author, kakaiba ito. Sapagkat ang pahingang tinutukoy ng author dito ay hindi lamang pahinga mula sa trabaho o paggawa, kundi pahinga mula sa mga ritual o seremonyang hindi naman nagdudulot sa kanila ng tunay na katiyakan ng kaligtasan. Enough of those rituals. I want you to learn something new about this Sabbath rest that you can acquire without those rituals and ceremonies. Ang Sabbath rest na ito ay tungkol sa pagpasok at pananatili sa presensya ng Diyos, isang pahinga na may kasamang tunay na kagalakan, kapayapaan, kakontentuhan, at everlasting joy na matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Kaya, pinaalalahanan ng author ang mga mananampalatayang Hebreo na mag-ingat sila, na huwag silang tumulad sa mga tumigas ang puso upang hindi sila mabigo na makapasok sa bagong Sabbath rest na ito. Ngayon, ang tanong natin, especially tayong nag-aaral ng text na ito, bakit may warning? Diba? Ano ba ang ginawa o hindi nila ginawa na nag-udyok sa author na sulatan ang mga mananampalatayang Hebreo upang bigyan sila ng babala? Ang sagot ay, sa panahong kasing iyon, ang mga mananampalataya roon ay dumaranas ng matinding pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Karamihan ka po kasi sa kanila ay nakakaranas ng social pressure at panggigipit upang talikuran nila ang kanilang pananampalataya. Sila ay ginigipit dahil ang mga Hebrew believers ay hindi na mga tagasunod ng Judaismo. So among Jews, meron silang na-create na religion, Judaism. At ang Judaism ay ongoing pa rin hanggang ngayon. So yung mga Hebrew believers na ito, nag-move on na sila from that religion na kanilang kinagisnan at humakbang na sila patungo at yumakap na sa Kristyanismo.
Isang pananampalatayang nakasentro sa mga aral ni Kristo, ni Jesus. Sa katunayan, kung ang mga Hudyo noong panahong iyon at maging hanggang ngayon ay patuloy na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, ang mga Hebrew believers naman na ito ay naniwala na. Naniwala na silang dumating na ang Mesiyas, ang Kristo, at siya nga ay si Jesus. Nanampalataya sila na si Jesus ang Son of God at siya ang kanilang Lord and Savior. Ngunit, sa paglipas ng panahon, naging mahirap sa kanila ang patuloy na sumampalataya at sumunod kay Jesus. Unti-unti at patindi ng patindi ang naranasan nilang iba't ibang uri ng pagmamaltrato. Isang halimbawa ay yung nabanggit ng author sa chapter 10, verses 32 to 33. And then kasabay nito, pinilit din silang bumalik sa dati nilang paniniwala at binigyan pa ng karagdagang katuruan tungkol sa kapangyarihan ng mga anghel. Yun ang dahilan kung bakit sinimulan ng author ang kanyang aklat sa pangangaral ng supremacy of Christ over angels dito sa chapter 1 ng Book of Hebrews. At marahil dahil na rin sa tindi ng social pressure, persecution at maltreatment, may ilan sa kanila ang tuluyan ng bumigay. Tumigil na sila sa pagsunod kay Jesus, huminto na sa pagdalo sa pagtitipon ng iglesia, kaya meron tayong mababasa dito sa Hebrew chapter 10 verse 25 about sa do not forget attending your gatherings. And then sila ay nanumbalik sa dati nilang pamumuhay at paniniwala. All because of the intense persecution and maltreatment, panggigipit na nararanasan nila noon. Kaya, para bigyan ng babala ang mga Hebrew believers na huwag tutulad sa mga tumalikod na at palakasin na rin ang kanilang pananampalataya, isinulat ng author ang liham na ito na itinuturing natin ngayong isang aklat ng Biblia. Sa sulat, ipinakita niya sa kanila ang isang mabuting Sabbath rest. Isang pahingang ipinangako ng Diyos sa mga nananatiling tapat sa Kanya. Tinuruan niya sila na may darating na bago at tunay na kapahingahan, hindi lamang sa hirap ng buhay, kundi sa bigat rin ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Kaya nga po, ang sabi niya sa verse 11 ng ating text, let us therefore make every effort to enter that rest. You are so tired of persecutions and trying to hold on to your faith. Make every effort to enter that rest so that no one will perish by following the examples of those who disobeyed. Magsumikap at magpakatatag ka hanggang sa makamit mo ang tunay na kapahingahang iyon. Kapatid, let's try to empathize them. Kung ikaw ay dumaranas ng sunod-sunod na pagsubok, pagod na pagod ka na sa buhay, mabigat ang kalooban, at magulo ang isipan dahil tila malabo ang hinaharap, at may magsabi sa iyo, make every effort to enter the rest that God gives so that you won't perish like those who disobeyed Him. Ano ang magiging tugon mo? Pagod ka na. Sugatan ka pa. Pero sa kabila niyon, may encouragement na sasabihin sa iyo, sikapin natin na makamtan ang kapahingahang galing sa Diyos. Paano mo sasagutin niyon? Let me suggest, ang tapat at angkop na tugon ay ito, how? Paano? Ano ang kakailanganin ko upang makapagpatuloy ako at makamtan ko ang kapahingahang galing sa Diyos? Because sino ba ang hindi gusto yon? Help me. What should I do to get that rest? May sagot naman ang author ng Hebrews sa tanong na iyon.
At ang sagot niya ay nakapagpapalawak ng kaunawaan. In verse 12 and 13, sumagot o sinabi ng author, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account." Mga kapatid, this is the word of the Bible. Ito ang kahalagahan ng iyong personal na Biblia. Sa tuwing binubuksan mo ang Biblia at binabasa ito, matutuklasan mong it is living and powerful. The Word of God is alive. It is life itself. And therefore, it can give us life. Ano ba ang higit na kinakatakutan nating mga tao? Ano ang pinakamatinding pinagmumulan ng ating pagkabahala? Hindi ba't kamatayan? We feel troubles and problems. We are afraid of sickness and dangers, all because deep inside, we are afraid of death. Many times, you hear me preach that the Lord will never leave us nor forsake us. But you do not know. Here I am, struggling with fear and anxiety for our youngest child who will be sedated tomorrow for a cranial CT scan. I am worried and so anxious dahil baka magkamali ang doktor sa pagpapatulog sa kanya. Baka masobrahan ang kanyang anesthesia at hindi na siya magising. Hindi ko maalis-alis ang pangamba sa puso't isipan ko because in moments like this, I forget that the Word of God is alive and active. Hindi lang ito isang librong naka-imprenta na may letrang nakasulat. The Bible is not only living, it is also active. And because it is active, it is powerful. Do you believe that? Makakaya nitong hanguin tayo mula sa lusak ng matinding pangamba at pag-aalala. Pero naniwala naman po ako mga kapatid, na wala namang taong gustong mag-alala. Meron ba dito? Gustong-gusto yung nag-aalala. Hindi tayo gumigising sa umaga at magsasabing, okay, ngayong araw na ito, wala akong ibang gagawin kundi mag-alala. Okay. Okay, di ba? Bagamat minsan may mga taong nagpaplanong makipag-away, hindi mo ako pinansin kanina, sige, aawayin kita mamaya. Mayroon talagang ganon, di ba? Nagbabalak makipag-away. Pero, wala tayong maririnig na nagsasabing, ngayong araw na ito, mag-iisip ako ng mga bagay na magdudulot sa akin ng matitinding pagkabahala. Ibig sabihin, ang pag-aalala at pangamba ay dumarating sa ating buhay kahit hindi natin ninanais o binabalak mangyari iyon. Pero tandaan po natin ito mga kapatid. Worry and anxiety happen when we try to solve things that are already beyond our control. Ulitin natin yon. Worry and anxiety happen when we try to solve things that are already beyond our control. Kapag pinipilit nating solusyonan agad ang mga bagay na hindi pa natin kayang hawakan o gawin, doon umuusbong ang pangamba at alalahanin sa ating puso. Alam niyo mga kapatid, truth be told, minsan ang nagiging pagkakamala natin ay ganito. Kung kailan problemado na tayo, o kung kailan matindi na ang unos sa ating buhay, doon pa lang natin naiisipang buksan at saliksikin ang Biblia upang humanap ng sagot sa ating mga problema. Di ba? Doon pa lang tayo magbabasa. So whatever we find,
sabihin natin, ito na yung sagot ng Diyos. Ngunit, seeking the Bible for what it's worth shouldn't be like that, mga kapatid. Hindi dapat kung kailan nandyan na ang matinding bagyo o unos, ay doon pa lang natin sisimulang patibayin ang ating bahay. Sa halip, higit na mainam, anuman ang kalagayan ng ating buhay, nasa kaguluhan man o nasa katahimikan, patuloy dapat nating binubuklat, pinag-aaralan at pinagmumuni-munihan ang ating Biblia. Upang sa pagdating ng bagyo o suliranin, handa na tayo at matatag na sa pagharap nito. Kaya nga po, dito sa ating text na pinag-aaralan, upang tulungan ang mga Hebrew believers na nahihirapan sa kanilang pananampalataya dahil sa matinding pagmamaltrato at pag-uusik sa kanila, sinabi ng author sa verse 12, ang isang bagay na dapat alam nila at pinanghawakan nila. The Word of God is alive and active because it is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Mga 7 taon na po ang nakalipas. Ang inyong lingkod, kasama ang aking asawa, ay tinawag ng Panginoon upang magministeryo sa bulumbuduking lugar ng Mountain Province. Ipinadala niya kami roon upang magpasto sa isang iglesia na may about 200 na member. Almost 200, no? Naglalaro sa 150 to 200 na members. Sa mga miyembrong iyon, may mga magsasaka doon, may mga police, guro, school principal, at maging mga government workers at officials. And bilang pastor, seeing the variety of your members, variety of professions of your members, isang malaking biyaya iyon na magkaroon ka ng mga miyembro na nasa iba't ibang sektor ng lipunan. Blessing dahil nabigyan kami ng pagkakataong maipahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang gatherings kung saan kabilang o nagtatrabaho ang mga miyembro ng iglesia. Limawa, yung flag, nagkaroon ng opportunity na makapagsalita, makapagbigay ng exhortation sa isang flag raising ceremony ng munisipyo sa harap ng mayor at government officials. O kaya isang career guidance event ng mga estudyante. Telling them, you may try to go to Bible school. Bible study sa mga kapulisan. Lalo na nung pinaiigting nila yung moral boosting ng mga kapulisan. And isang values formation session para sa mga dumaraan sa rehabilitation, yung mga natukhang. At marami pang iba. Pero alam niyo po mga kapatid, sa karanasan ko na iyon, isa po yung aking natuklasan. Napansin ko na tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos, kahit sa anong antras ng lipunan, mapa-estudyante man, law enforcers, educators, magsasaka, o kahit sa government officials, palaging may mga taong naiilang o hindi mapakali. Sa palagay ninyo mga kapatid, bakit kaya ganoon? Bakit kaya may mga taong hindi mapakali o sobrang naiilang kapag naririnig na nilang naipapangaral o naituturo ang salita ng Diyos? That is because the Word of God is alive and active. It is living and powerful. Ito'y kumikilos at tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Ito'y nakakaalam ng mga iniisip at pinabalak ng puso ng isang tao. Dalawa lang ang pwedeng magiging tugon ng taong iyon na nakakarinig ng salita ng Diyos. It's either submit to it or try to reject it or not hear it. Kaya po, may mga taong umiiwas sa pagbabasa ng Biblia
o sa pakikinig sa pangangaral nito. Dahil inire-reveal ng salita ng Diyos ang tunay na kalagayan ng ating mga puso. Mayroon ngang nagsabi, when we read the Bible also reads us. As you open the Bible and try to read it, it also reads you. How are you? How is your heart? What is the condition of your soul? Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, binabasa rin nito ang puso at buhay natin. Totoo po iyon. Sapagkat ang sabi nga sa verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. It means, as we go through the Word of God, binubungkal nito at inilalabas ang darkest secrets at sinful desires natin. Ito ang mga bagay na nagpapalabo sa ating paningin. Kaya hindi natin lubos na nakikita ang magagandang plano ng Diyos sa ating buhay. Ngunit, gamit ang katotohanan ng Kanyang salita, inilalabas ng Diyos ang mga bagay na dapat nating maiwasan. At maging ang mga bagay na dapat nating patuloy na gawin upang makaiwas tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya po, gaya ng mga Hebreo na recipient ng aklat na ito, may ilan sa kanila ang tumalikod sa pananampalataya. Iniwan nila ang pagsunod kay Jesus dahil hindi nila lubos na nalalaman ang halaga ng Biblia. Hindi nila malalim na naunawaan na ang salita ng Diyos na ipinahayag ng Panginoong Jesus is living and powerful. When you say that you accept Jesus, you accept His word. And when you say you accept His word, you are willing to be changed, to be molded by that living and powerful world. But yung mga tumalikod, iyon sana ang kanilang dapat pinanghawakan at ninais ng kanilang mga puso. Kung pinahalagahan lang nila ang salita ng Diyos, nakapagpatuloy sana sila sa pananampalataya kahit dumaan man sila sa matinding pagsubok, pag-uusig at pressure ng lipunan. Ngunit sa kasamaang palad, mas pinili nilang hindi gawin iyon. They thought, it's okay for me to leave Jesus Christ, to Jesus, just to make myself free from troubles and persecutions. Pero, ang sabi rin ng salita ng Panginoon, ang naghihintay na lamang sa kanila ay ang kakilakilabot na paghuhukom ng Diyos sa mga tumalikod sa Kanya, ayon sa Hebrews 10:27. Pero, hindi naman po lahat sa kanila ay tumalikod. Praise the Lord, good news. Mayroon pa rin namang mga nagpatuloy. At para sa mga mananampalatayang Hebreo na nagtiis at patuloy na nananampalataya sa kabila ng hirap at pasakit, sa kabila ng pagtitiis nila at pananatiling tapat sa Panginoon at sa pagsunod sa salita ng Diyos, malinaw ang naging paalala at encouragement ng author para sa kanila. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following others' example of disobedience. For the Word of God is alive and active. Isa itong paalala sa atin na habang nananatili tayong tapat sa pagsunod sa salita ng Panginoon, nagbibigay siya ng katiyakan na isang araw, makakaranas din tayo ng tunay na kapayapaan at kumpletong kapahingahan. We just have to keep on seeking the Bible for what its word
hanggat may pagkakataon pang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hanggat we can call it today. Kaya po, tandaan natin ito mga kapatid. Sa ating pagbubukas ng Biblia at sa masigasig na pagbabasa, pag-aaral at pagbumuni-muni rito, matutuklasan natin na ito ay buhay. Nakikipag-interact sa iyo. At ito ay makapangyarihan. Kumikilos upang palakasin ka, patatagin ang pananampalataya mo, upang umabot ka hanggang sa huli. Magagawa nitong panatilihing ligtas at mapayapa ang ating mga puso kahit na nasa gitna tayo ng unos, sigalot ng buhay, o kahit man nasa bingit na tayo ng panganib. Tiyak ito at mapapatunayan. Ang salita ng Diyos ang siyang magdadala sa atin sa tunay na kapahingahan, kapayapaan, at katiyakan. God bless us all. Sumaitinawa palagi ang salita ng Diyos.